if they want to commit the same mistake again, as grave as the mistake that they have committed when they do it to, when they did it to former President Duterte, then they can do it. Nako, yan ang nga ba sinasabi natin. Hoy, Boyeng Remulla, style mo, bulok. Mga kababayan, panibagong diversionary tactics dahil nga naman napakahina ng tugon ng pamahalaan dyan sa mga kababayan natin na salanta ng Bagyong Tinyo. Kesyo naglabas na daw ho ng warrant of arrest ang ICC laban dito kay Senator Bato de la Rosa. Palakpakan, ibang klase ho talaga tong administrasyon na to dahil hindi ho nila makakontrol ang sitwasyon na talagang kitang-kita ang pagiging inutil ng administration. Kailangan ho nila ng matindi-tinding diversion para mailihis ang usapan sa pagiging inutil ng pamahalaan papunta dito sa mga tauhan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ano ba tong breaking news na to? Pagkabuklat ho natin ang ating social media, ito ang sumambulat sa atin. Na kesyo. Teka lang ho mga kababayan, ayusin lang ho natin ng mabilisan. Yun. Ito, arrest warrant versus Sen Bato de la Rosa, ilinabas ng ICC. Kala ko ICC pala. Wala nga, inutil nga pala yung ICI natin. No? Wala nga pala kwenta yun. Ayun, ICC daw. Ilinabas Ilinabas daw. Anong next move ng administration nitong si Marcos Jr.? Ito ba ang naging resulta ng pagpunta nitong si Trililing dyan sa ICC? Lumabas ang arrest warrant laban dito kay Senator Bato de la Rosa. Ito mga kababayan, pambihira, oo. Yung mga naunang lumabas, kagaya nitong kay Netanyahu, kay Vladimir Putin, walang nangyayari. Pero pagka mga kababayan natin, anak ng toka, yung mga trolls, Talyanista, Ensaymada, Pinklawan, Dilawan, nagsasama-sama. Ilan na lang ho yung mga senador na matino dyan sa Senado. Nako, tanggalan nyo pa ng isa. Magmumukhang ang tawag dito, magmumukhang karnaval. Magmumukhang karnaval, magmumukhang perya ang Senado pag tinanggal nyo pa yung mga matitunong kaalyado nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. ICC issue arrest warrant versus Sen Bato. Naglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court laban kay Sen Bato de la Rosa. Ayon mismo kay Ombudsman Boyeng Remulla ngayong Sabado, November 8. Nako. Ang mismong nag-anunsyo pa yung walang hiyang Secretary of Justice noong inaresto itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si De La Rosa ang dating hepe ng Philippine National Police nang inunsad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang war on drugs. Naku, nakita niyo ho ba diyan sa tawag dito, Brazil, yung kanilang war on drugs, na wala sinabi yung war on drugs natin doon. Yung mga labino, mga nasawi sa war on drugs sila doon, para mga lumpia. Diba? Ang dami. Good for them. Walang problema yun. Okay yun. Ano nila yun? Prerogative nila yun. Wala tayong pakialam doon. Ngayon ang ICC, masyadong pakialamero. Lahat pinakikialaman nila na yung mga developing country na kailangan nilang gawin itong mga drastic action na to para maisaayos ang kanilang gobyerno. Pinakikialaman itong bullshit na ICC na to. Ito mga kababayan. Una na ng issue ng arrest warrant ng ICC laban kay Duterte na nakakulong ngayon sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands para sa kasong crimes against humanity. Crimes against humanity. Yung mga testigo nitong si Trililing nagbaliktaro niya. Kanilang mga sinabi na kesyo lang yan, pamumulitika, di ba? Sinasabi ho nila yun mga kababayan. At pasundahan na rin ho natin na mabilisan higa nga Sabado ngayon kaya kailangan dire-diretso ang ating talakayan. Ito, how did Marcoleta spend 112 million pesos with a 52 million pesos net worth? Simple lang yan. Para sa bilyonaryo, mga bilyonaryo kayo dyan, hindi nyo alam kung paano tumatakbo ang pera pagka mayroong eleksyon. Ano kayo mga siraulo? Para sa mga Tildenista, Dilawan at Pinklawan, dahil alam ko naman na wala kayong utak, meron hong mga bagay-bagay pagkapanahon ng eleksyon kung tawagin, donation. Meron hong mga kung tawagin, campaign donation. Yung campaign donation ho na yun, siyempre, nakadeklara naman ho yan. Dapat sana, pagka linabas nyo, yung ginastos yan ng panahon ng eleksyon, dapat to,
ang tawag dito, dapat ililabas niya din kung magkano yung ano niya, yung mga nag-donate sa kanya. Ano ang ko? Sa dami ng taong nagtitiwala dito sa mama na to. Sigurado tayo, marami magdo-donate dyan. Marami magbibigay ng campaign donation kasi sa lahat ng kandidato ng mga panahon na to, yung mga kandidato lamang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang ika nga worth it na bigyan ng pera para pangampanya. At isa na ho dyan, itong si Senator Dante Marcoleta. Kaya naman, para sa mga tanga-tangang bilyonaryo, mga tanga-tangang Italianista, ensaymada at mga dilawan-pinklawan, meron kung tawagin campaign donation. Okay? Huwag ko kayo magtaka. Kung gumastos ng 112 million pesos itong si Senator Dante Marcoleta dahil yun ho ang kadahilanan. Okay na ho ba yun? Baka hindi pa malinaw Kesyo net worth lang daw ganito tapos ganun kalaki ang ginastos niya nung naglaang kampanya. May problema tayo dyan. Kasi pansin natin hindi na organic yung pagtrabaho dito sa issue ng campaign expenses nitong si Senator Dante Marcoleta. Okay lang sana Yung tipong, okay, ano natin, pag-usapan natin yung ano na yan, yung ginastos na yan itong si Senator Dante Marcoleta nung panahon ng kampanya. Pero dapat ilabas din natin kung saan nanggaling yan. Kasi meron na, kahit nga si Chis Escudero 300 million natuntun niya Galing daw sa mga di umanong contractor di ba? Dapat tuntunin din natin kung saan galing itong 112. Pero pag magbabato ka ng issue na, 54 million lang yung net worth niya. O 52 million lang network niya tapos gumas siya ng 112. Meron nung pagkakampanya kung tawagin mga donation. Campaign donation. Ngayon, labas natin yung campaign donation kung sino mga nag-donate sa kanya. Saka tayo mag-conclude kung meron ba tinatago o meron bang kabalbalang na ginagawa itong si Senator Dante Marcoleta. Sa bagay, gumagawa lang naman ho yan yung mga walang utak na ensaymada, talyanista at mga pinklawan dinlawan. Kumbaga, ano na lang natin, pinasadahan na lang natin pero alam naman ho natin na yung nagpapakalat ng hindi organic na galaw sa social media kaugnay dito sa usapin na to, nanggaling ho sa mga kalaban ng sambayanan. Hindi ho yan hindi ho yan ika nga for good governance. Hindi ho, kalaban ho yan ng sambayan ng Pilipino. Yung mga utak na, yung mga individual na yan yung mga utak na pumipigil para umunlad ng sambayanan. Eto, balik ko tayo kay Senator Bato de la Rosa kasi mas mainit ka Sen Bato mas malupit ka O pakinggan muna natin itong si Vice President Sara Duterte sa kanya mensahe sa ating mga kababayan ngayong papalapit na ang bagyong Juan. Ito, Gabe. Mga kababayan, Gabe. Nagbabala ang pag-asa sa tropical storm na posibleng umabot sa super typhoon sa mga araw ng November 9 at 10. Ang bagyong Uwan ay sinasabing posibleng dumaan sa Central o Northern Luzon. Ang pinakamataas na babalang itataas para kay Uwan ay ang signal number 5. Ang signal number 5 ay nagpapahiwatig ng mga hangin na umaabot sa 185 kilometers per hour o mas mataas pa. Ito ang mga panganib at epekto ng super typhoon. Matinding malakas na hangin. Ang ganito kalakas na hangin ay maaaring magpatumba ng mga puno, makasira ng mga bahay, lalo na ang mga luma o magagaan ang pagkakagawa, at magdulot ng pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Pangalawa, malakas na ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Malakas na ulan ang inaasahan, lalo na sa gabi at sa araw ng paglapag ng bagyo. Maaring magdulot ito ng pagbaha sa mga ilog at lungsod at pagguho ng lupa sa mga burol at kabundukan. Pangatlo, storm surge. Yan. Para sa mga pamayanang yan talaga nakakatakot sa totoo lang. Daluyong. Yung tubig ng dagat hahampas sa sa mga kabahayan. Ang bilis para huyang tsunami. Para ganun ang epekto niyan. Talagang napakatindi ho niyan mga kababayan. Yan ang talagang dapat paghandaan. Ang nakaharap sa dagat, malaking panganib ang storm surge at malalaking alon. Ibig sabihin,
Ang tubig dagat ay maaaring umabot sa loob ng kalupaan, magdulot ng pagbaha at pagguho ng dalampasigan. Pang-apat, mga epekto pagkatapos ng bagyo. Pagkawala ng kuryente, tubig at transportasyon. Asahan ang mga abala gaya ng natumbang linya ng kuryente, putol na komunikasyon, saradong daan dahil sa debris o pagbaha, at pagkaantala ng supply ng pagkain at gasolina. Ang mga serbisyo ng emergency at rescue ay maaring ma-overload o maantala. Ito naman ang mga paalala para sa ating kaligtasan. Una, maghandang lumikas. Kung ikaw ay nakatira sa mapanganib na lugar o high-risk area tulad ng baybaying dagat, madaling bahain o madaling gumuho ang lupa, maghanda sa paglikas kapag inutos na ng mga otoridad. Ayan. Tandaan, ang maagang paglikas ay mahalaga sa kaligtasan. Pangalawa, siguraduhin ang ari-arian. Ilagay sa loob o itali ng maayos ang mga bagay na maaaring liparin ng hangin. Putulin ang mga sanga ng puno at siguraduhin nakasara ng maayos ang mga bintana at pinto. Pangatlo, maghanda ng mga supply at ilagay sa loob ng waterproof bag. Magtabi ng pagkain, tubig, gamot, baterya, flashlight para sa hindi bababa ng 3 araw. I-full charge ang mga cellphone at power bank. Pang-apat, iwasan ang pagbiyahe, lalo na pagkatapos tumama ng bagyo. Maaring sarado ang mga daan at kanselado ang mga biyahe. Delikado ang pagguho ng lupa at pagkahulog ng mga puno. Panglima, lumayo sa baybayin, lalo na habang tumatama ang bagyo. Ang storm surge at malalaking alon ay maaaring nakamamatay. Pang-anim, magkaroon ng plano sa komunikasyon. Alamin kung saan magkikita ang pamilya kung magkawalaan sa paglikas. Pang-pito, pag-iingat pagkatapos ng bagyo. Mag-ingat sa mga natumbang linya ng kuryente, mahihinang istruktura ng gusali, kontaminadong tubig o madulas o maputik na daan matapos ang malakas na ulan o pagbaha. Pangwalo, tumulong tayo sa mga matatanda, may kapansanan at mga bata. At pangsyam, subaybayan ang mga opisyal na ulat. Maaring magbago ang sitwasyon. Tutukan ang mga buletin mula sa Pag-asa at mga lokal na otoridad. Maghanda tayo habang wala pa ang bagyo para mapanigurado ang kaligtasan ng bawat isa. Mas mabuti ng labis ang paghahanda kaysa walang kahandaan. Syukran. Ayun, napakaganda ho ng mensahe ng ating Vice President Sara Duterte. Palakpakan ho kaya yan ho yung mga kailangan ngayong mga panahon na to. Yung mga ganyang klaseng mensahe. Yung baka tulog pa. O kung hinahanap nyo si Marcos Jr., baka tulog pa ho siya. Huwag nyo siyang hanapin. Yung mga matatakaw sa tulog. Unang PH, parang ikaw di ka matakaw sa tulog. Matakaw din naman ako sa puyat eh. Kaya matakaw ako sa tulog. Ito, Senator Dante Marcoleta ho tayo mga kababayan. Gusto kayo ang bumate, Sen. Pag-usapan naman natin ngayon, Sen, itong ang daming shares na nito at mukhang viral na. So isang paraan na naman yun, binabanggit natin kanina. Na lahat hahanapan ka ng lahat butas. Lahat na ng butas. Kasi nga, inisa-isa natin mula kay Gutesa, sa Diskaya, hanggang sa kasalukuyan, may bagong inilalabas yung ipinasa ninyo na SALN at yung comparison sa SOSE. Ang sabi nila ay paano nagkaroon ng expenditure na ganito Ito na. Taas, gayong ang kanyang asset ay mas maliit. Sen, paano bang nangyari? Parang nakita ko Hindi, si Dante na magpapaliwanag. Baka mas paliwanag rin sa social media. Alam mo, ang nangyari, kaya pala masyadong masigasig yung bilyonaryo. Meron silang
reporter, siguro ang tawag doon. Ano? Aha. Nagte-text sa akin kung pwedeng ma-interview nga, tungkol nga sa SALN, ganito, nakita po namin yung SOSE. Gusto ko sana eh. Ang problema, pinilit kong pumunta doon sa hearing namin sa Energy. May hearing. Importante sa akin yun. Pagkatapos, very persistent siya eh. So sir, sabi niya, maski ilang pangungusap lang, kasi po, i-air po namin ito tonight, para man marinig ang panig nyo. So, hindi naman ako makalabas ng ganun kagad, ano? So, hindi ako nakasagot. Yes. Total, maaring siguro matake up naman natin sa araw na ito. Pinili ko na lang na sa araw na ito siguro sagutin na lang natin. Ano? So, paano mangyayari na napakalaki ng ginastos niya, wala naman siyang contribution na nakalagay. Yes, opo. Sa contribution, sabi niya zero. Okay. Ngayon, kung pagbabasihan yung SALN niya, ganito lang karami, sobra-sobra yung contribution. Yung expenditure. Di ba? Hindi, wala siyang expenditure niya, 100 something million, 112. Samantalang ang ano niya, nasa 52M. Yes. Di ba? May sinasabi ka kanina, excited. Ano sabi mo kanina? Ito na. 3 points na ito. Laglag na kayo rito. Paano ba naman ipapaliwanag yun? Dokumento yan, Sen. At ang nagsalita pa nito, parang imbestigahan ng ombudsman ito. Sabi. Ganito napakasimple lang ng paliwanag dyan eh. Kung nakinig lang sila nung siguro, meron kaming Thanksgiving, parang event. Nag-Thanksgiving ba itong si Sen Marcoleta? Hindi ko alam. Sen, dati nag-Thanksgiving ka ba? Mula ko nga doon meron pong mga ibang mga kababayan natin ang halos hindi makapaniwala kung bakit po tayo nanalo. Meron nga ang isa ka kung broadcaster dyan, hanggang ngayon hindi makamove on, hindi ba? Yun naman hindi ko kinakaila na sinabi ko yun. Takanta. Pero sabi ko, nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Ang marami po sa inyo ay nasa harap ko ngayon. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila, isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Congressman ako noon Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Sana wag muna kaming i-disclose ang identity. Sa napakaraming mga reasons. Maaaring halimbawa, yung kumpanya niya ay baka makita ng administrasyon. Tinulungan mo siya, baka ipitin. O kaya naman nagtatrabaho sa gobyerno, mataas na katungkulan. Kasi may mga kaibigan naman ako talaga. Pero pwede ba yun, Sen? Ang dating, Sen, ba't parang parang ayaw nilang maniwala na meron kang kaibigan? Talaga mga to, akala nila ko kasi ang basihan ng pagkakaibigan dapat kajaming mo sila sa pagsinghot ng pulburon no? Di ko ganun yun. Yung mga kaibigan ni Senator Rodante Marcoleta, ika nga mga mabigating. Kung nakagasta man siya ng 112 million peso sa kanyang kampanya, marami siyang mayayaman na kaibigan. Hindi mo i-disclose? Kaya nga, pakinggan mo muna ako. Nililay down ko yung predicate Di ba? Excited. Ito naman si Sir Nelson. Linilay down mo na yung predicate para maintindihan natin. Excited ako kasi nakapuntos na. Okay, ito lang ang kanilang pakiusap. Kasi nga kailangan igalang mo yung kanilang pakiusap. Tinulungan ka Nagtiwala sa iyo. Gusto kanilang manalo. Karapat dapat ka sa Senado. Ang pakiusap ko lang, halos ganun na sarili. Huwag mo nang disclose ang identity ko. Okay. Pero talagang tinulungan nila ako. Iba't ibang mga kaparaanan, iba-ibang ganito, iba-ibang halaga, ibang ganyan. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Halimbawa, binigyan mo ko ng ganitong halaga. Isa ka doon sa kaibigan ko. Mapipilitan ako doon sa
sa punto na yon, ilalagay ko yung pangalan mo kasi nandun ka eh. O edi ngayon nilabag ko yung kaisa-isang kahilingan mo sa akin. Tama? Oo. Okay. Magagalit ako. Ngayon, ang sabi nila sa akin, paano yun ka ako? Contribution to eh. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya, di ba? Loan. Hindi, utang lang. Basta utang na hindi babaya. Utang na loob eh. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko, zero in contribution. Na, mapipilitan ako ngayon na gawing zero yun. Dahil kapag hindi ko nilagay, pag nilagyan ko ng amount yun, mapipilitan ko isa-isa kayong i-disclose ko ang inyong identity. Ngayon, hindi naman po pwedeng hindi ko gastahin yung binigay nyo sa akin. Kasi yung iba, magkakakilala kayo eh. Halimbawa, ang nilagay kong gastos ko ron, 5 million, sabi ko. Nakukwenta nila eh. Tinago ni Kong Dante. Tingnan mo nga naman ang buhay, ano. Nanalo na, kumita pa. Ayoko naman yun. Kasi pinagtiwala nila sa akin yun. At saka kailangan gastahin ko yun. Kailangan talagang expense. Hindi pwedeng hindi ko gastahin sapagkat binigay nila sa akin. Sapagkat gusto nilang manalo ako. Nitiwala sila sa akin. Pinagtiwalaan nila ako. Meron bang batas, Nelson? Na magsasabi, pipilitin ko silang i-disclose? Bigyan mo ako ng batas. Ayaw mong sumagot. Yung pagpapail ng SOSE, kailangan ilagay mo doon kung may contribution ka o wala. Pinapanatili nga nilang huwag mabunyag ang identity. Yun ang pinanindigan ko. So kapag ka naglagay ako doon ng amount, mabubulgar ang identity. Ang tinatanong ko sa'yo, meron bang batas na nagsasabi na sa pilitang i-identify mo sila? Meron? Para sabihin mo kung sino yung... Hindi nga, merong batas. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam siya eh. Kung meron o wala. Yan. Hindi maghanap sila. Hindi pwedeng hindi ko gastahin yun. Kaya ganun kalaki yung ginastos ko. Dahil binigay nila sa akin, ipinagkatiwala, dahil kasi kagustuhan nila na manalo ako. Pero... Gagastahin ko talaga. Hindi ba baka sabihin naman ng COMELEC, parang mali yung ipinal yung SOSE kasi dapat pala inilagay niyo yan sa contribution. Anong nakalagay sa COMELEC? Sinasabi ba? Doon sa pagsasubmit ng SOSE? Nakalagay nga doon, pag naglagay ako ng contribution, pipirma ako ng acceptance of deed of contribution. Deed of acceptance of contributions. Kapag ka gumawa ako noon, lahat kayo, mabubulgar kayong lahat. Gagawin ko ba yun sa mga kaibigan ko? Nagmalasakit na nga eh. May utang na loob na nga ako sa kanila eh. Ilalaglag ko pa sila. Ako, mag-aaminin ko ha. Meron akong, ako, aamin na ako. Nag-donate ako ng 50 pesos sa kampanya niyang mama na yan. 50 pesos. O isa ako dun sa mga 112 million. Akin ho yung 50 pesos dun. So, ang ibig sabihin nito, expenditure lang ang parang dineclare nyo doon. Hindi, utang na loob ko sa kanila yun. Ayaw nilang magpa-identify. So, yung aking magagawa lang. Pero, wala akong ninakaw na pera. Ginasta ko yung binigay nila sa akin. Yung paliwanag, kung hindi nila maintindihan yun, bakit ang dami niyang ginasta samantalang ang kanyang net worth, ito lang. Yun po yung paliwanag. Napakasimple. Tama? Ay pa, bakit? Ginagawang komplikado ng mga siraulong talyanista Ensaymada eh. Kitang-kita naman na hindi organic yung paglaganap nitong issue na to eh. Bakit kinakailangang... Sa iba't ibang mga reasons. Halimbawa, yung asawa niya, masyadong matipid halimbawa. Halimbawa, ikaw ang gagamitin ko. Nelson, ba't di mo man lang sinabi sa akin, nag-contribute ka pala ron. Gusto mo mag-away pa sila? May mga ganong may mga ganong katwiran eh. Kaya, iginalang ko lahat ang kapasyahan na yon. Yung kanilang kagustuhan na itago na lang ang kanilang identity. Eh, tinatanong ko, ano nilabag kong batas doon?
Meron bang batas na kinakailangang pilitin mo sila na ilitaw ang kanilang mga identities? Yan. O yan. Siguro napakalinaw naman ang paliwanag. Ano kaya ang ano yung panayam? Maghanap na naman sila, di ba? Ang sinasabi mo, hindi titigil yung mga... Mukhang lahat na lang halos. Siguro. Ngayon, mapapansin ng mga kababayan natin. Ano ba ang motivation nila? Lahat hahanapin. O ako kaya lang ba ang tinarget? Yung mga kasama ko, hindi. Mukhang tayo lang yata eh. O, lalong makikita ngayon. So, ang subject matter nyo lang si Marcoleta. Kaya niya ipaliwanag ito. Ninakaw ba niya? Hindi. Ginasta niya, di ba? Sapagkat yun ang kailangan. At kinakailangan kong pangatawanan din naman yung kanilang kagustuhan na huwag ko na silang ibulgar. Halimbawa, Sen, pagpaliwanag game kayo dito ng COMELEC o ng sino man, ombudsman. Sa anong authority? Siguro, sasabihin ng COMELEC, contribution pala yan. Alam mo ba kung bakit lang kailangan? Kaya nga meron tayong Republic Act 10173. Ito yung Data Privacy Act of 2012. Alam mo, sa tuntunin talaga, ang pagpapalabas ng SALN, merong relasyon doon sa Data Privacy Act. Kukunti na yung panahon natin. Pero kailangan mag-research itong mga detractors natin para naman matuto sila, di ba? Kung ikaw, siguro, kalimbawa sa ngayon, nakademanda ako ng, let's say, bribery, malversation, technical or otherwise, di ba? Pwede akong i-require ng ombudsman. Ganun ba akong demanda? Wala. Kung yung halimbawa, yung bilyonaryo naman, na kaya pala ako masugid na talagang pinipilit na magpa-interview at ganito, hindi ko naman kaya sapagkat nasa hearing ako, sakop siya nung Section 4D nung batas nito. Ano sinasabi ron? Personal information process for journalistic, literary, or research purposes. Hindi kasali. Ito mga journalist ito eh. Otherwise, lahat ng gagawin nila is fishing expedition. Kagaya nitong ginagawa nila, hindi naman para sa kapakinabangan ng taong bayan. Para siraan lang ang isang tao. At ngayon, mapapatunayan ninyo, lahat po ay titingnan. Lahat ng anggulo titingnan. Nakakala nila, hindi na po, wala po akong kakayahan. Kaya nga ako tinulungan po ako ng kaibigan ko. Sapagkat alam nila, wala naman akong kakayahan talaga na gumasos ng ganun. Siguro kung mapatunayan po ninyo na itinago ko. Isip-isipin mo, ang daming tumulong sa akin sa kanya-kanyang halagang ibinigay. Pagkatapos, ilalagay ko sa aking SOSE, for example, contribution, 5 billion. Ano sasabihin nila sa akin? Magkakakilala yung iba eh. Boss, magkano bang binigay mo kay ganito? Magkano ba kay... Kung makukwenta nila eh. Makukwenta nila. Meron ba ako ninakaw? Wala po. Ginasta ko po. Sapagkat yun ang gusto nila. May panalo nila ako. Sapagkat naniniwala po sila sa akin. Saludo. Ayun. Maliwanag Basa po tayo ng mga reaksyon ng ating mga kababayan kung naniniwala ba kayo may banta sa buhay ni Saldico kaya hindi siya umuwi sa Pilipinas. Opo, may nagbabanta po sa kanya kaya di makauwi. Okay, tuloy na ho natin to. Ito ho yung interview ni Senator Bato de la Rosa noong August 8 na kung saan kanyang sinabi na handa siya sa kung ano man mangyayari dito sa mga kabalbalan na to nitong si Antonio Trililing. Pakinggan natin. Good. Sagot ito ni Sen Bato. It's now the 20th Congress, but the ICC, the possibility of an arrest is still hanging over your head. And former Senator Trillanes said, baka kayo daw ni Senator Go ang sumunod. Sige lang, go ahead. Kung gusto lang gawin yan, we cannot stop them from doing that. If they want to commit the same mistake again, as grave as the mistake that they have committed when they do it to, when they did it to former President Duterte, then they can do it. Yun ho ang napakatapang na hamon nitong si Senator Bato de la Rosa dito sa mga individual na talagang tinutulak ang paglabas ng ICC arrest warrant laban sa mga kaibigan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lahat. Sigurado pati itong KBP, Sara, lahat to, mga naging chief PNP. Tatrabahuin ho yan ni Trililing. Ay, laki ng bira. Laki ng problema nitong si Trililing.
Hindi lang siya ginawang vice president ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayaw siya si Raul ni Tatay Digong eh. Kaya yun, no, mga kababayan. Kaya hanggang sa ngayong mga panahon na to, ginawa na hong life mission itong si Treleling na pabaksakin, no, siraan yung mga kaibigan, kakilala, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ladies, maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat to kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. Salamat to mga kababayan. Saludo.